Ang Huling Pasahero, a radio crime story by DJ Ellie. Isang gabi, isang kwento, isang misteryo na hindi mo makakalimutan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si DJ Ellie at ito ang Takip Siling. Mga kwento ng dilim at misteryo. Bawat biyahe ay may destinasyon, pero paano kung ang isang pasahero mo ay hindi na dapat bumaba pa? Pakinggan mo mabuti, dahil baka sa susunod, ikaw naman ang maging bahagi ng isang kwentong tulad nito. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa ating channel at ilike ang video na ito. At i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na nakakakilabot na kwento. Dahil dito sa Takip Silim, walang lihim ang maaaring itago habang buhay. Ang Huling Pasahero. Ako si Mario, isang taxi driver. 6 na taon na akong bumabiyahe sa Maynila. Sanay na sa iba't ibang klaseng pasahero. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Madaling araw na noon at nag-aabang ako ng pasahero sa may Quiapo nang may isang lalaking sumakay. Matikas ang tindig niya, suot ang simpleng polo at maong. Agad niyang sinabi ang destinasyon niya. "Boss, sa may Santa Mesa, dire-diretso lang." Tahimik siya sa buong biyahe. Pero nang tumingin ako sa rearview mirror, may kakaiba. Para bang hindi siya totoong tao. Nang makarating kami sa destinasyon, bumaba siya nang hindi man lang lumilingon. Lumingon ako sa backseat. Wala siyang iniwang bayad. Pero may isang bagay akong napansin. Isang itim na wallet. Sinubukan kong habulin siya, pero parang nawala siya sa dilim. Pag uwi ko, binuksan ko ang wallet. May isang lumang police ID. Nakalagay doon ang pangalan niya. SPO1 Gabriel Santos. Kinabukasan, pumunta ako sa presinto para isauli ang wallet. Pero nang banggitin ko ang pangalan ni Santos, nagbago ang ekspresyon ng pulis sa harap ko. "Bakit mo hinahanap yan?" tanong niya. "Naiwan niya to sa taxi ko." Agad nang kinuha ang wallet nang makita ang ID. Bigla siyang napamura. "Pambihira. Imposible. Patay na to." 3 linggo na raw mula nang mapatay si Santos. Pinagbabaril siya ng riding in tandem habang bumababa sa sasakyan niya. At ang nakakapangilabot, eksaktong sa parehong lugar kung saan siya bumaba ng taxi ko noong gabing yun. Paano nabigyan ng hustisya? Dahil sa natuklasan ko, nagpasya akong tumulong sa investigasyon. Sinabi ko sa mga pulis ang kwento ko. Pero syempre, hindi sila naniwala. Sino bang maniniwala na may sumakay sa taxi ko na 3 linggo nang patay? Pero may isang bagay na hindi nila pwedeng baliwalain. Ang wallet na naiwan niya. Sa loob nito, bukod sa ID niya, may isang maliit na piraso ng papel na tila pinunot mula sa isang notebook. May nakasulat doon na 3 pangalan. Mga initials lang. RM, BC, TD. Dahil dito, mas lalong nagkaroon ng lead ang investigasyon. Lumabas na ang 3 pangalang ito at may mga pulis na kasabwat
sa sindikato ng mga carnappers at riding in tandem criminals. At ang pinaka-shocking, isa sa kanila ay ang investigador mismo ng kaso ni Santos. Dahil sa bagong ebidensya, natanggal sila sa serbisyo at kinasuhan ng murder, corruption, at conspiracy. Unti-unting nabuwag ang operasyon ng sindikato. At sa wakas, nabigyan ng hustisya si Santos. Pero ang hindi ko maintindihan, paano niya naiwan ang wallet niya sa taxi ko kung 3 linggo na siyang patay? Bago ako umalis sa presinto, may isang pulis na lumapit sa akin. Alam mo bang may huling report si Santos bago siya pinatay? Ano? Tanong ko. Nag-report siya na may sumusunod sa kanya. Isang lalaking nagmamasid sa kanya sa rearview mirror ng sasakyan niya. Nagbiro ang pulis. Baka ikaw ang huling pasahero niya. Tawa ako ng pilit. Pero nang umalis ako sa presinto, may napansin ako ang bagay sa likod ng taxi ko. May isang basang marka ng kamay sa backseat. At sa rearview mirror, parang may aninong nakatingin sa akin. Salamat. Mga tagapakinig, minsan ang hustisya ay hindi nakukuha sa korte. Minsan, may mga kaluluwa na hindi titigil hanggat hindi na ilalabas ang katotohanan. At sa kwentong ito, isang taxi driver lang sana ang makakalimutan pagkatapos ng isang biyahe. Pero dahil sa kanya, isang pulis ang nabigyan ng katarungan. Kahit sa paraang hindi natin kayang ipaliwanag. Pero bago tayo magtapos, may isang tanong akong iiwan sa inyo. Gaano mo kadalas tinitignan ang iyong rearview mirror? Dahil baka may nakatingin din sa iyo ngayon. Mag-ingat kayo mga tagapakinig. Dahil sa mundong ito, hindi lang ang mga buhay ang sumasakay sa taxi. At muli, ito ang inyong DJ Ellie. Hanggang sa susunod na kwento ng takot at misteryo. Ingat kayo sa biyahe, lalo na kung may biglang sumakay sa tabi mo.